all stand. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus decided to go to Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the town of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating first reading ay nabanggit ang pangalang Cain. Cain. Saan ba sumikat si Cain? Siya lang naman ang pumatay sa kanyang kaisa-isang kapatid na si Abel. Kaya nga maliwanag ang sabi sa atin ni San Juan sa ating unang pagbasa, huwag nating tutularan si Cain. Pero yun nga lang ba talaga ang kasalanan niya? Hindi nga kaya ang kasalanan ito ay resulta lamang ng nauna ng pagkakasala o kakulangan niya? Kasi nakapagtataka naman nakabud na niya lang papatayin ang kapatid niya, mayroong dahilan. Kung titingnan po ninyo, kung babasahin niyo ang Genesis 4, pareho naman yung dalawa. Pareho na mga magulang, si Eva at si Adan. Parehong may opportunity na mag-alay sa Diyos. Parehong may contact, may access sa Diyos. Yun nga lamang, nang mag-alay na sila, doon na natapos ang pagkakapareho nila. At doon na rin nagsimula ang kanilang pagkakaiba. And this led upang mas kalugdan ng Diyos ang alay ni Abel, and therefore upang si Abel ay patayin ni Cain. But first, let us be clear. This has nothing to do with the offering. Walang kinalaman dito ang alay sapagkat may mga nagsasabi, mas kinulagdan ng Diyos ang alay ni Abel sapagkat ito ay hayop, may dugo, blood offering. Samantalang ang alay ni Cain ay vegetable offering, bloodless offering. Walang kinalaman yon. Sapagkat natural lang naman na ang alay ng dalawa ay yung may kinalaman sa trabaho nila, sa kinabubuhay nila. Remember that Abel was a sheep keeper and Cain was a farmer. Yun lang yun. At kung pagbabatayin po natin ang sequence sa Genesis 4 verses 4 and 5, mapapansin po ninyo ang pagkakasunod ay ganito The Lord looked with favor on Abel and his offering, while the Lord did not look with favor on Cain and his offering. Ang punto nun ay ganito. The Lord first looked with favor on Abel. That is why He looked with favor on his offering. On the other hand, the Lord did not look with favor on Cain. Therefore, He did not look with favor on Cain's offering.
So, walang kinalaman yung alay. Ang may kinalaman ay yung nag-aalay, yung disposisyon, yung ugali, yung motivasyon, yung attitude ng taong nag-aalay. Because remember that the Lord looks into our hearts. Hindi siya sa external lang. Natatandaan po ninyo yung sabi rin ng ating Panginoon, kaya po pwedeng i-connecta dito Kung mag-aalay ka at naisip mo, may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna yung alay mo. Hindi magiging kalugod-lugod yung alay mo dahil may galit sa puso mo o may galit sa puso ng kapwa mo dahil sa iyo. Makipag-ayos ka muna sa kanya and then go back, offer your offering. Dahil yun ang tunay na pag-aalay sa Diyos. Hindi lang yung nasa labas natin, kundi yung nasa sa loob natin. And therefore, buong buhay natin. At yun ang pagkakaiba ni Abel at ni Cain. Si Abel, inoffer niya ang buong buo, ang lahat-lahat sa Diyos. Ang sabi nga, Abel offered one of the best firstlings of his flock, while Cain offered just an offering from the fruit of the soil. Kumbaga, makapag-offer lang. Kaya nga, mapapansin po ninyo sa Genesis 4 verse 7, ay sasabihin ng Diyos kay Cain, if you acted or if you act rightly, you will be accepted. May kulang, may hindi tama, may pagtitipid, may ugali. Itong si Cain. Ang problema, imbis na aminin niya, i-address niya, gawa niya ng paraan, ipinaling niya ang sisi sa kanyang kapatid na si Abel na wala namang ginagawa, kundi ang i-offer lang ang best niyang maiaalay. Kaya ito pinatay. Ay, lagi nating sinasabi, kapag inggit, pikit. Okay lang yan. Pero sana habang nakapikit tayo, isipin din natin, bakit yung kinaiinggitan natin ay mas talagang mataas ang antas kaysa atin? Baka naman, they are really doing their best. At tayo ay petics lang ng petics. Baka kaya nasa asawa mo ang mas or greater na amor ng mga anak mo ay dahil mas may panahon siya para sa kanila. Hindi mo pwedeng gawin yon. Baka kaya parang lumalabas na paborito yung kapatid mo ay dahil mas nagpapakatino ito, mas nag-aaral ito ng mabuti, mas may disiplina, mas may kusa, mas tumutulong, mas expressive sa mga magulang ninyo. Hindi mo ba kayang gawin yon? Baka kaya siya ang mas pinagtitiwalaan ng boss ninyo ay dahil mas may kusa siya, mas responsable siya at ginagawa niya yung task niya kahit wala ang boss ninyo. Hindi mo ba pwedeng gawin yon? Baka kaya siya ang mas napupuri, lumalabas na mas magaling, kasi nagpa-practice talaga siya. Nagsisikap talaga siya. Nagtitake note siya kung ano ang kulang o mali sa kanya para ma-improve niya. Hindi mo ba pwedeng gawin yon? Bakit kailangan nating hatakin ang mga deserve na nasa itaas kung pwede naman natin silang samahan sa itaas? Bakit natin sila hatakin pababa? Yun ang mas lalo sa ating makapagpapababa. Minsan nga daw ay mayroong isang alitap-tap ang masayang gumagala sa kagubatan habang kumukuti-kutitap ang kanyang liwanag. Hanggang sa mapansin siya ng tambay na ahas. Noong una, tinitingnan lang siya kung saan siya magpunta. Hanggang sa sinusundan na siya. Noong una, tamang masid lang. Hanggang sa maging agresibo na. Lumalapit na talaga sa kanya. Kinabahan na yung alitap-tap. Talagang binilisan na niya ang paglipad niya. Pero mabilis din ang tambay na ahas sa pagsunod sa kanya. Noong una, nakakaabante pa siya hanggang sa ang alitap-tap ay mapagod na at bumagsak pa sa tapat mismo ng naglalaway, dumidilang ahas. Pero bago siya tuluyang makain ng ahas, nagmakaawa muna siyang makapagtanong sa ahas. Ang sabi ng ahas, hindi ko normal na binibigay ang pabor na ganito, pero sige, bago man lang kita kanin, pagbibigyan kita, anong tanong mo? At ang sabi ng helpless na firefly, am I in your food chain? Pagkain mo ba talaga ako? No, sabi nung ahas. Are you hungry? No, sabi nung ahas. Not really? Then why do you want to eat me? And the snake answered clearly, because I cannot stand to see you shine. So ganun lang. Inggit lang.
Kaya sa mga kinaiinggitan dyan, relax lang. Especially if you're doing your best, competing not with others, but with yourselves, striving always to become better than yesterday and the next days, nothing is wrong with you. Ang may mali, yung mga naiinggit sa inyo. Especially if they cannot stand your light because they are in darkness. Dahil hindi nila pinagliliwanag ang sarili nilang liwanag. Dahil sa katamaran, kapabayaan nila. Kaya pilit nila kayong binababa, nilalait para mapababa rin at madamay sa kalalagayan nila. Nag-aanap lang ng damay yung mga yan. Huwag nyo silang hahayaan. Huwag nyo silang papatulan. Sabi nga, huwag kayong bababa sa level nila. Sa halip, mas pagbutihin nyo pa. Mas palawigin nyo pa ang distansya nyo sa kanila. Mas palakihin nyo pa ang agwat ninyo sa kalalagayan nila by continued doing your best. And that is the best revenge against them. Yung mas lalo pa nating pagbutihin kung ano yung kinaiinggitan nila sa atin. Pero mag-ingat ka rin kapatid, sapagkat batay sa nangyari kay Abel sa ebanghelyo natin at sa alitap-tap sa kwento natin, mapapatunayang ang inggit ay hindi lang nakamamatay. Ito rin ay pwedeng pumatay. Kaya ingat sa mga naglipa ng Cain at Ahas sa buhay natin. After all, ang envy ay hindi maisasama sa 7 deadly sins for nothing. Lalo pat ito ang isang pinakadahilan kung bakit si Lucifer, si Satanas, na dati napakagandang anghel, ay naging fallen angel. Kaya ingat din. Now, kung ikaw naman itong namamatay sa inggit, I tell you, napakababa ng kalalagayan mo. Una, bakit mo ikukumpara ang iyong sarili sa iba? Iba nga magkaiba kayo ng kinaiinggitan mo. Lalo pat, hindi mo naman pala ginagawa ang best mo. Di ba't ang sinasabi nating remedy para sa inggit ay yung maniwala tayo sa katotohanan kung meron ang iba na wala tayo, meron din tayo na wala ang iba. Papaanong gagana yung remedy na yan, yung gamot sa inggit na yan? Kung yung meron tayo ay hindi na nga natin nakikita, hindi pa natin hino-hone, ina-appreciate, dinidevelop talaga. Maiinggit ka nga, mamamatay ka nga sa inggit pag ganyan. Lahat tayo ay anak ng kaliwanagan. Lahat tayo ay may angking liwanag na pwedeng magliwanag. Ngayon kung hindi natin yan paliliwanagin, syempre mas titingkad ang liwanag ng iba kaya sa atin hanggang sa sila'y maging masakit na nga sa ating paningin. Dahil wala tayong liwanag, nasasanay na tayo sa dilim. Wag naman sana. Let us therefore recognize our own light and strive to shine, not to outshine others, but to shine with them who are also giving and doing their best. Wag po tayong maghatakan pababa, maghatakan tayo pataas, papunta sa Diyos at hindi papunta pababa kay Satanas. Sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Marami na pong nasirang buhay, pamilya, oportunidad, relasyon dahil sa inggit na yan. Huwag na po nating dagdagan dahil hindi at never nating ikasisiya yan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya.
samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na maialay ang buong buhay ko sa iyo. Hindi kita tipirin. Hindi lang sa pag-aalay ng material na bagay, kundi sa pag-aalay ng aking buhay. Tumalikod nawa ako tuluyan sa mga kasalanan ko. Huwag nawang kalahati lang, 1/4, 1/8 lang ang ibigay kong pagbabago. Tulungan mo po ako sapagkat matagal ko na rin itong gusto. Pakialis mo po ang takot ko, Panginoon, ang pangamba ko. Masyado na akong nasanay sa dating pag-uugali, sa dating mga attitude, sa dating mga style ng buhay ko, sa dating mga relasyon na hindi na nakatutulong. Tulungan mo po ako na para sa iyo ito'y makalimutan, mataliktan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal at maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.